Pumalo na sa mahigit 20 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng Bagyong Juan sa sektor ng agrikultura sa Cordillera Region. Pagtitiyak naman ng lokal na pamahalaan, nakahanda ang tulong sa mga biktima ng bagyo. Si Jezreel Kate Labizar ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Umakyat na sa 16 ang kumpirmadong nasawi, 13 ang sugatan habang 2 ang patuloy na pinaghahanap sa Rehiyon Cordillera sa pananalasa ng Bagyong Juan. Lahat ng mga namatay ay biktima ng pagguho ng lupa. 76 naman na mga bahay ang totally damaged at higit 1,000 naman ang partially damaged. Patuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa libo-libong pamilya na apektado ng malakas na bagyo. Sinisiguro natin na makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan hanggang sila ay transition sa ating early recovery stage. Handa po ang DSWD na tumulong sa magbigay ng augmentation sa ating mga LGUs just in case na nangangailangan sila. Sa sektor naman ng agrikultura, umaabot na sa mahigit 20 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang idinulot ng bagyo sa rehiyon, kung saan 937 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado. Pinakamalaking pinsala ay ang mga pananim na palay at high-value crops tulad ng mga gulay. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang mga tulong na ipapamahagi sa mga apektadong magsasaka. Dati naka-ready nga buffer stock tayo ti seeds nga mabalin nga maitid kanya da tapno makamulad nga tagos. So ti aramida nagiti farmers tayo kat umasadagdalang kadagiti municipal agriculturist tayo. Dagiti mat nga municipal agriculturist isubmit da kanya tayo ti hanagan wino master list dagiti nga farmers so that ikan tayo iti buffer stock. Samantala, sa datos ng Department of Public Works and Highways, nasa 17 road lines at 84 road sections ang nakasara pa rin sa buong Cordillera dahil sa kabi-kabila ang landslides, natumbang puno at poste sa mga kalsada. Puspusan ang sinasagawang road clearing sa mga kalsada. Unti-unti nilang clear yung mga road lines natin para ulit magamit ng public. Mag-ingat po kasi kahit na one lane yung kalsada, at nagkaroon ng traffic at saka magkaroon ng landslide doon sa mga nakapilang mga sasakyan, yun ho ang dapat natin tingnan. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan sa rehiyon. Naitala ang 409 minor damage classrooms, 132 major damage at 88 totally damaged classrooms sa Cordillera. Dahil sa pinsala sa mga silid-aralan, ipinag-utos ng Department of Education ang pagsasagawa ng alternative delivery mode, gaya ng self-learning modules, online classes, at pagtatayo ng temporary learning spaces sa mga apektadong paaralan. Jezreel Kate Labizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.